Morning water therapy, 'di ba? Gusto natin 'to. Gusto natin yung mga gamutan na libre, walang gastos, pero malaking tulong sa kalusugan natin. Simple lang po. Kahit mahirap ka, makakainom ka ng tubig sa umaga. Sa Japan, yan ang ginagawa nila. Ano benefits ng morning water therapy? Pagising, ako isang baso hanggang 2 basong tubig. Okay? Nababawasan yung toxin sa katawan. Mas nakakapayat pag uminom ka maraming tubig. Bibilis metabolism mo pag may tubig. Malalabanan ang sakit sa kidney stones, maganda sa balat, glowing skin, para sa ulcer, sa heartburn, sa GERD, yung asido mahuhugasan, pati headache mababawasan. Okay? So ako ginagawa ko minsan, pag gumising ako ng alas 4 ng umaga, pag magsi-CR ako, minsan uminom na ako sa basong tubig. Hindi ko sinasabay yung dalawa. Pero yung iba naman, kung gigising na 7 a.m., doon yung 2 baso, okay lang. 1 to 2 glass. Mas gusto ko sana warm water. Lalo na kung umaga, mas relaxing, mas kalmado sa tiyan, mas hindi... Actually, tubig maganda rin sa joints eh. Maganda sa joints. Ang katawan natin ay 75% to 85% water. Tubig eh. Utak natin 73% water. Dugo natin 94% water. So halos tubig oh. Kaya kailangan natin ng maraming tubig sa bawat araw. Maraming sakit matutulungan. Pag kulang ka sa tubig, marami kang sakit. Sabi nga pwede nga ang tao hindi kumain ng 40 days. Hindi kakain ng 40 days, diba? Nasa Bible yon, buhay pa, basta may tubig. Pero pag walang tubig, 3 days lang patay na yung tao. Water. Ano mangyayari pag dehydrated tayo? Diba? Kabaliktaran. Dehydrated, magkaka-kidney stones, masisira kidneys. Sasakit ang ulo, babaho ang bibig, bad breath. Bakit bad breath? Paano? Malapot eh. Constipated ka, matigas ang dumi, walang tubig. Pagod. Pag inaantok ka, baka kulang ka lang sa tubig. Yan, no? Heartbeat mo, bibilis. Pati muscle mo, sasakit. Yung mga pulikat sa gabi, tubig din yun. Dehydration yun. Ano ba ang 1 basong tubig? 1 baso, 240 ml, 8 ounces. May 1 baso, normal na baso. Okay? 4 na baso na normal, 1 litro. 8 baso sa isang araw, 2 litro. Kung di mo maintindihan, di at least meron kang 2 liters. So, recommended ko sa adults na wala naman ibang sakit, healthy, 2 to 3 liters in a day. Depende. Let's say, construction worker, laging pawis, laging nasa labas, pagod na pagod, pwede hanggang 4 liters. Pero maximum na yung 16 glasses. Parang, yung iba kaya more, pero para sa akin, hindi maganda rin lalampas. So, 8 to 12. Tapos, sa matatanda, mga 8 lang. Kung merong mga sakit, depende sa doktor nyo, pwede bawasan. Pero sa average na tao, 8 to 12 maganda. Lalo na kung bata-bata pa kayo. 16 kung talagang laging pinapawisan. So, yan Pag bata pa, 1 to 3 years old, 4.5 glass. Children, 4 to 8 years old, 6 na baso. Okay, mas gusto natin tubig Tubig to, hindi to soft drinks, hindi to iced tea. 14 to 18 years old, normal na 8 glasses na. Buntis mas maraming tubig. 10 baso, 2 to 3 liters. Kasi para lang sa nanay, pati dun sa baby niya. Nagpapadede, mas mataas pa diba? Kailangan marami kang breast milk, kaya 13 glasses para meron sa bata. Pag nasobrahan sa tubig, hindi maganda. Bihira lang naman ito mangyari. Pero yung talagang may tao na addict na sumosobra sa 4 na litro, may chance na masyado lumabnaw ang dugo. Kumbaga sa juice, parang meron ka nilagay na konting juice, dinamihan mo ang tubig, malabnaw masyado. Kaya yung dugo natin, pag pinuno mo ng tubig, lalabnaw, babagsak ang sodium. Hindi dahil kulang ka sa sodium, kundi lumabnaw masyado. Pag bumaba yung sodium, nag-iiba yung sensor sa utak natin. Pwede ka mahilo, matulog, magkonvulsyon. Madadrowsy, delikado. Kaya hindi rin pwede, sobra daming tubig.
'Di ba? Sino pa yung mga bawal sa maraming tubig? Yung mga may heart failure. Yung talagang mahina na yung puso at manas na yun, binabawasan natin mga 4 na baso lang sa isang araw. Mga nagdadialysis, depende. Kasi yung talagang hindi na umiihi yung pasyente, syempre binabawasan. Pero ito namang mga kaso na to, extreme naman to. Bihira lang naman talaga yung nagdadialysis, hindi umiihi, o yung heart failure na sobra hina, na sobrang taas yung manas. Doon lang ang pinagbabawal natin. Sa senior, siguro 8 glasses pa rin, 7 to 8 glasses. Pero pag senior na, wag yung 2 baso sunod-sunod. Pwede pa rin 8 glasses, 8 to 10 glasses. Pero medyo i-pacing mo. 1 basong tubig, pahinga muna sa 2 oras, 1 basong tubig. Wag yung sunod-sunod lang. Para hindi ma-burden din yung puso. Okay? Yan lang naman mga exception. Pero basically, alam nyo, mas maganda pa rin talaga kung wala tayong pera pang check-up, wala tayong pera pang laboratory test, takot tayong magkasakit, 'di ba? Inom na lang maraming tubig. Marami na mapapagaling, magugulat kayo. Marami na kayong maiiwasang sakit. Check natin kulay ng ihi. Mas madilaw, hindi maganda. Okay? Pag ganito ka dilaw, kulang ka sa tubig. Okay? Dapat gusto natin ganito. Maraming benefits. Hindi lang tubig, warm water. Kung gusto natin mas maligamgam, kung gusto nyo malamig, wala namang kaso eh. Kung mainit ang panahon, gusto nyo malamig. Pero yung may sakit, mas maganda, medyo warm. Kung masakit lalamunan mo, warm water. May sipon ka, gusto mo warm. Gusto mo nga sabaw na mainit, di ba? Para lumabnaw yung plema, yung sipon, 'di ba? Digestion maganda rin warm. Pag warm kasi pumasok sa esophagus sa stomach, kalmado ang muscle. Pag nilagyan mo ng warm, 'di ba? Relax ang muscle eh. Lagyan mo malamig, minsan naninigas. Okay? Slows down aging kasi mas supple siya, mas malambot, tsaka nakakapayat kasi tubig walang calories. Okay? Explain ko lang konti, maraming benepisyo ang tubig. Okay? Pag marami kayo ininom na tubig, kidney stones. Safe kayo sa kidney stones. Di ba yung problema natin? Kidney failure, di ba? O, marami hindi lang umiinom ng tubig kaya gawa ng gravel eh, di ba? Pero yung isang araw, umiihi ako. Ewan ko kung imagination ko lang, may nakita ko parang konting buhangin. Hindi ko alam sa buhangin, sa shorts ko ba o galing sa ihi. Nakakatakot yung may buhangin. Check nyo ihi nyo. Pag yung ihi nyo may lumabas na buhangin na parang sand, baka may bato na kayo noon. O, kahit wala pang ultrasound, alam mo na may bato ka, kaya uminom ka ng maraming tubig, 8 to 12 glasses buong araw. Bago matulog nga, umiinom rin ako. Di bali na umihi, gising na lang, punta na lang sa CR, para tuloy-tuloy lang yung hugas. Kumbaga sa toilet, flush ka ng flush ng maraming beses sa isang araw ng tubig. Kaya yung toilet natin, yung kubeta, malinis. Kasi flush ka ng flush eh. Huwag mo i-flush yung kubeta mo, twice mo lang i-flush, hindi ang baho. Diba? Ganon din yung katawan natin. Inom ka na inom ng tubig para yung ihi mo flush ng flush. Walang tsansa yung bato magbuo sa kidney. Isa pa, wala rin tsansa yung bakterya magdami. Bakit maraming bakterya? Siyempre, hindi kayo umiihi. Ilang oras, ang panghi-panghi. Diba? Sobra na panghi. Kaya, ang daming bakterya na doon sa ihi mo. Kaya nagkaka-UTI. Tapos sasakit na yan. Diba? So, damihan mo ang tubig para kahit maraming bakterya doon, paghugas ng tubig, mas malinis siya konti. Baka hindi ka magka-UTI. Nagtatae, o kailangan tubig. Diba? Oresol. Tubig, sugar, and konting salt. Nilalagnat, madidehydrate ka, nilalagnat ka, inom pa maraming tubig para bumaba yung fever. Sinisipon, inuubo, may plema, daming plema, ay lumabas, inom ka maraming tubig, warm water, sabaw, diba? Para lumabnaw ang plema. May ulcer, masakit ang sikmura, nangangasim, acidic, maasim, tubig pa rin. Diba? Para hindi mabutas ang tiyan natin, hindi magasgas. Constipated, tubig. Inaantok, walang energy ang bata, tubig. Gusto magpapayat, tubig na lang. Mabubusog ka, 2 basong tubig para konti. Yung balat, pumapangit, kailangan maraming tubig. Headache,
Tubig din yon, di ba? Heart failure, may pag-aaral, yung taong malakas uminom ng tubig, mas hindi pala nag-heart failure. Yung taong, makinig kayo, yung taong laging dehydrated, may bagong pag-aaral, laging dehydrated, nahihirapan yung puso, kaya ayaw na niya mag-pump. Yung pala reason, di ba? Lagi siyang dehydrated, humina yung puso, nag-heart failure. Pag mahina na yung puso, hindi ka na makainom ng tubig. Mas maganda pala, marami kang tubig para relax yung katawan. Okay? Yan. Kung ayaw nyo lasa ng tubig, di ba, pwede kayo lemon water. Di ba? Konting lemon, lagyan natin. Lemon mismo, maraming benefits, di ba? Lemon water sa umaga, pwede. Lemon, daming vitamin C, vitamin B, potassium, di ba? Ano benefits niya? Tulad, parang tubig din. Kidney stones, sa puso, weight loss, immunity. Pag nakaubos ka ng lemon, 88% ng vitamin C needs mo yan. Pampaganda ng balat, antioxidant pa. Hindi mo na kailangan vitamin C tablet Pero mahal din natin ang lemon. Huwag lang masyadong matapang ang lemon o kalamansi para hindi mag-hyperacidity. Huwag din sobrang tapang yung lemon, baka masira yung ipin. Yan. So, medyo, siguro sa 1 litro, mga kalahati lang lemon. Pwede na yun. Okay? Maraming combination ng mga detox. So, ang sapat na tubig prevents kidney infection, maganda sa puso, pwede sa baga, pampalabnaw ng plema, pati sa migraine. Ano yung mga bawal? Na maling pag-inom, di ba? Maling pag-inom is kulang ang tubig. Maling pag-inom siguro biglaan 2 baso, 3 baso. Sa mga senior, yung iba ayaw uminom, hindi nauuhaw. Ang senior talaga hindi nauuhaw. Maraming senior mahina na yung thirst centers. Dehydrated sila, hindi sila nauuhaw. Kaya kailangan talaga nakabilang yung inom. Tsaka ang sabi ko, tubig ang iinumin. Hindi ko sinabi soft drinks, iced tea, fruit juice, alak, kape, diba? Tubig mas maganda. Kasi yung iba, minsan napapaihi ka lang. Okay? Pag may sakit, mas maraming tubig iinumin. Anong klaseng tubig? Dapat malinis ang tubig. Maraming nagkakasakit na bata, madumi ang tubig. Sa probinsya, pag walang clean water, walang malinis na tap water, magkakasakit, magtatae yung mga bata kahit matatanda. Kailangan purified water, meron mas mura. Kung bottled water, mahal, di ba? O pakuluan yung tubig, mahirap din. Pero dapat malinis ang tubig. Maganda nga sa ibang bansa, malinis yung tubig, pwede ang tap water. Sana po nakatulong ang tips ko. Libre lang to, tubig lang, maraming sakit na mapapagaling natin. Salamat po.